Ang buhay ni Stephen Claude o mas kilala sa tawag na Goyong ay isang kwento ng pambihirang talento, maagang pagsikat at paghahanap ng tunay na sarili sa gitna ng malawak at minsang malupit na mundo ng showbiz. Hindi karamihan ng mga batang sumasabog sa telebisyon noong huling bahagi ng dekada 90 at nagsusumikap pa rin ngayon na magkaroon ng balanseng buhay sa labas at minsan sa loob ng industriya. Ang kanyang paglalakbay mula sa entablado ng isang noontime variety show hanggang sa pagiging bahagi ng paggawa nito sa likod ng kamera at sa labas ng showbiz ay isang salamin ng pagbabago ng mga panahon at halaga ng pagsasarili. Ipinanganak noong 2 ng Setyembre 1993 sa Cainta, Rizal. Si Stephen Claude o Goyong ay nagpakita ng kakaibang talento sa murang edad. Ang pagkilala sa kanya ay nagsimula noong siya ay 5 taong gulang pa lamang nang sumali siya sa segment na That's My Boy sa noontime program na Eat Bulaga ng GMA Network. Isang segment na dinisenyo para sa paghahanap ng mga batang may talento sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte at pag-perform. Dito'y pinakita niya ang kanyang likas na kasanayan sa pagsayaw sa tugtog ng kantang Pepito ng Los Machumbcambos na nagbigay daan sa kanya na makapasok sa showbiz kahit hindi siya nagwagi bilang grand winner. Siya ay first runner-up sa nasabing kompetisyon at agad na napansin ng mga producers at manonood. Ang henerasyon ng late 90s sa isang panahon ng maraming batang talento ang nagniningning sa telebisyon at hindi nagtagal, si Goyong ay naging isang pamilyar na mukha sa telebisyon. Ang kanyang ngiti, charm at kakayahan sa entablado ay agad na nagbigay interes hindi lamang sa mga bata kundi pati sa mga nakatatandang manonood. Matapos ang kanyang pagkilala sa That's My Boy, hindi nagtagal at siya ay inanyayahang maging isang regular na co-host ng Eat Bulaga. Noong mga taong 1998 hanggang 2000, bilang isang batang host, binigyan siya ng malaking pagkakataon na makilala ang sarili niya sa telebisyon. Hindi basta bilang isang contestant lamang, kundi bilang isang personalidad sa noontime show na paborito ng maraming pamilya. Bukod sa pagiging host, pumasok rin si Goyong sa ibang proyekto ng telebisyon. Isa sa mga pinakatanyag niyang ginampan ng role ay ang pagiging maliit na genie boy sa sitcom na Bebote Nga noong taong 2000. Sa palabas na ito, nakatrabaho niya mga veteranong komedyanteng tulad ni Anjo Iliana at Jano Gibbs na nagbigay daang mas makilala pa ang kanyang versatility bilang isang child actor sa komedya at scripted na palabas. Hindi nagtapos ang kanyang karera sa ilang proyekto lamang. Lobas din siya sa seryeng Biglang Sibol, Bayang Impossible noong 2001 at sa drama na Makita Ka Lang Muli noong 2006, pati na sa ilang episodes ng kilalang anthology na Maalaala Mo Kaya. Sa pelikula naman, si Goyong ay napanood sa mga superhero at fantasy films ng dekada 2000 gaya ng Pedro Penduko 2 noong 2000, Plastic Man noong 2003 at Captain Barbell noong 2003 kung saan siya ay nagkaroon ng mga supporting role na nagambag pa sa kanyang pagiging batikang artista sa murang edad. Ang mga role na ito ay hindi lamang basta mga cameo. Sila ay nagpatunay na si Goyong ay hindi lamang simpleng host o nag-aartista, kundi isang batang may kakayahang umangkop sa iba't ibang genre at konsepto ng palabas. Sa panahon na ang telebisyon ay puno ng maraming kabataan at mga programa na kanilang kinagigiliwan, si Goyong ay isa sa mga batang nagkaroon ng sariling tatak at pagkakakilanlan sa industriya. Bagamat mataas ang momentum ng kanyang karera noong early 2000s, dumating sa puntong si Goyong ay nagdesisyon ng mag-focus sa kanyang pag-aaral. Noong 2007, habang siya ay maglalabing 4 na taong gulang, nagdesisyon ang kanyang pamilya na lilipat sila sa Alabama sa Amerika upang doon niya ipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa high school. Ang desisyon na ito ay hindi madali para kay Goyong. Ito ay pagtalikod sa isang mundo na kanyang pinaghirapan. Ngunit ito rin ay isang pagpili ng isang normal na buhay para sa isang batang lalaki na naghahangad ng magandang kinabukasan. Sa pag-alis niya sa Pilipinas at pagkuha ng edukasyon sa labas ng bansa, unti-unti ring lumayo ang kanyang pangalan sa mga manonood. Hindi katulad ng ibang mga child star na agad na nagpapatuloy sa pag-arte o pag-host, pinili ni Goyong ang tahimik na buhay sa paaralan, kung saan siya ay nagkaroon ng pagkakataong maging isang ordinaryong estudyante na walang pressure ng camera o scripts. Pagkatapos niyang tapusin ang high school sa Amerika, bumalik si Goyong sa Pilipinas para mag-college at nag-enroll sa University of Santo Tomas o UST. Dito niya tinapos ang kursong Business Administration Major in Marketing Management, isang kurso na nagbibigay sa kanya ng mas malawak na perspektibo tungkol sa buhay, negosyo at profesional na landas na lampas sa entablado. Natapos niya ang kolehiyo noong 2014, isang milestone na buong pinagmamalaki niya at ng kanyang pamilya. Hindi naglaon ay bumalik siya sa pamilyang programang nagpakilala sa kanya, ang Eat Bulaga, ngunit hindi na bilang isang on-camera talent o host. Sa halip,
Nagsimula siyang magtrabaho sa likod ng kamera bilang floor director at production assistant, pati na rin sinubukan ng pagra-write para sa palabas. Ang pagpasok niya sa production side ng show ay hindi lamang isang pag-uulit ng nakaraan, kundi isang bagong yugto na pinagbabantayan ang kanyang karanasan at pag-unawa sa industriya mula sa ibang anggulo. Ang pagiging Direk Goyong, isang katawagang iginawad sa kanya ng mga kasamahan habang siya ay nagtatrabaho sa show, ay nagpapakita ng respeto at pagkilala sa kanyang kakayahan at desisyon kahit siya ay hindi na nasa harap ng kamera. Isa sa mga kapansing-pansing aspeto ng buhay ni Goyong ay ang halos walang malalaking kontrobersi na lumabas tungkol sa kanya, hindi tulad ng ibang mga child star na nabahira ng mga issue sa maselang buhay pagmamahal, problema sa batas o malaking skandalo. Si Goyong ay nananatiling relatively low profile. Bagamat hindi palaging inilalathala ang kanyang personal na buhay sa mainstream media, may mga pag-uulat na si Goyong ay masaya sa kanyang relasyon ngayon at hindi nag-iisa. Base sa mga post sa social media at mga ulat, siya ay nasa isang seryosong relasyon at mas pinipiling i-share ang mga personal niyang milestone sa isang mas pribado at hindi gaanong publiko na paraan. Sa aspeto ng pagiging may asawa, wala pang pinal na impormasyon na siya ay opisyal ng nag-asawa, ngunit may mga ebidensya ng kanyang commitment sa kanyang partner at mga buhay na hindi nakasandig lamang sa showbiz, isang indikasyon ng mas pinipili niyang magpatuloy sa tahimik at mas makabuluhang buhay. Sa kasalukuyan, si Steven Claude o Goyong ay hindi na aktibong nagsisilbing artista o host sa telebisyon. Sa halip, ang kanyang trabaho ngayon ay mas nakatuon sa professional na larangan. Parehong sa showbiz industry, sa likod ng kamera noong siya ay bahagi ng Eat Bulaga Production at sa mas tradisyonal na corporate o proyekto sa labas ng entertainment industry. Matapos ang kanyang stint sa Eat Bulaga bilang floor director at production assistant, iniwan niya ang posisyon na iyon upang magtrabaho sa isang infrastructure company na tumutulong sa acquisition ng right-of-ways para sa mga expressway projects. Isang uri ng trabaho na malayo sa glitz ng showbiz ngunit napakahalaga sa pagpapatupad ng mga proyekto ng infrastruktura. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na umangkop at magamit ang kanyang edukasyon sa tunay na buhay at profesional na mundo. Ang ganitong uri ng trabaho ay nangangailangan ng kombinasyon ng kasanayan sa pakikipagkomunika, negosasyon, pag-intindi sa business processes, at kakayahang harapin ang iba't ibang uri ng tao at sitwasyon. Ito ay nangangahulugan din na si Goyong, sa kabila ng kanyang simula sa showbiz, ay patuloy na naghahanap ng mas matatag at sustainable na landas sa buhay. Ang buhay ni Goyong o Steven Claude ay hindi isang karaniwang kwento ng child star na biglang sumikat at biglang naglaho. Ito ay kwento ng pagsimula, sa murang edad, pagsisikap na makilala, pagharap sa mga pagbabago at pagpili ng mas malalim at mas matatag na landas sa buhay. Ang kanyang desisyon na pahalagahan ng edukasyon, paghahanap ng sarili sa likod ng kamera at paghahanap ng trabaho sa labas ng entertainment industry ay patuloy na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga titulo o kamera, kundi sa kung paano mo hinaharap at inaaruga ang sarili mo sa bawat yugto ng buhay.